Ang 24 na oras bago ang umaga ng Hulyo, 13 ay magiging bahagi ng kahiyahiyang kasaysayan. Naranasan ng Ukraine ang pinakamalaking gabi sa digmaan matapos nitong basagin ang record sa pagpapadala ng drone swarm sa Russia. Di ka panipaniwala ang gabing ito para sa Ukraine. Mahigit 1,700 target ng Russia ang nawasak. Muling pinatunayan ng mga drone ng Ukraine na pumapalya ang air defense network ng Russia. Hindi pa naranasan ng Russia ang ganitong kalaking talo sa 24 na oras. At kahit paano, lalo pang lumalala ang sitwasyon para kay Putin. Hindi pa ito ang rurok. Mensahe ng Ukraine na lalong titindi at epektibo ang kanilang pag-atake sa mga susunod na buwan. Simula sa pangunahing bilang, iniulat ng United 24 Media na ang Unmanned Systems Forces ng Ukraine o SBS ay nagawang tamaan ang 1,725 target ng Russia sa loob ng 24 na oras papasok ng umaga ng Hulyo 13. Karamihan sa mga target ay tinamaan sa serye ng matinding pag-atake magdamag. Ayon kay Robert Brovdy ng Unmanned Systems Forces ng Ukraine sa isang Telegram post na may mahalagang detalye. Bukod sa record-breaking na bilang ng mga pag-atake, nagdulot ang SBS ng 418 kaswalti sa panig ng Russia sa loob ng 24 na oras. Ang Hulyo 13 ay nagpapatuloy sa isang buwang pag-angat ng SBS bilang isa sa pinaka-epektibong unit militar ng Ukraine. Sa ngayong Hulyo, 4,181 nakaswalti ng Russia ang maaring iugnay sa mga drone ng SBS. Ang parehong grupo ay nagtagumpay ding tamaan ang 19,700 target ng Russia sa loob ng 13 araw na nagbibigay sa atin ng araw-araw na average na halos 1,520. Kung aalisin natin ng 1,725 target na tinamaan ng Ukraine noong Hulyo 13, bababa ang average na yon sa 1,502. Ipinapakita nito kung gaano kahanga-hanga ang record na araw ng SBS noong Hulyo 13. Mahigit 200 target na mas mataas sa karaniwan, dahilan para matakot ang Russia. Hindi bumabagal ang mga drone operator ng Ukraine. Lalo nilang pinaigting ang pag-atake at walang magawa ang Russia. Hindi namin ipagkukunwari na kaya naming ibuod ang lahat ng 1,725 target na tinamaan ng Ukraine noong Hulyo 12 at 13. Aabutin ng ilang araw ang video kung susubukan namin at wala ring ibang detalye na binigay si Brovdy maliban sa bilang. Malamang na maraming bahagi ng likurang linya ng Russia ang tinarget habang ipinagpapatuloy ng Ukraine ang kampanya ng pagputol sa lohistika at pagwasak sa mga truck ng gasolina at supply ng Russia sa nakababahalang bilis. Bukod sa pagbagsak ng command post, depensang panghimpapawid at pagtitipon ng tropa sa likod ng harapan. Sa halip, bibigyan namin kayo ng ilang mahahalagang pangyayari ngayong gabi. Lahat ng mahahalagang pangyayaring yon ay dulot ng sunod-sunod na pag-atake ng Serbisyo ng Seguridad ng Ukraine o SBU na nakipag-ugnayan sa SBS para pabagsakin ang mga mahahalagang target sa sinakop na teritoryo. Simulan natin sa barko. Ayon sa United 24 Media, napabagsak ng Ukraine drones ang 2 patrol boat na Russian Project 12,150 Mangust sa loob ng record-breaking na 24 na oras. Sa totoo lang, hindi naman pinakakahangahangang mga barkong pandigma ang mga patrol boat na ito sa Black Sea Fleet ng Russia. Pero karamihan sa mas malalakas na barko ay nawasak na o nagtatago na ngayon sa pinakamalayong lugar mula sa mga drone ng Ukraine. Ayon sa Russian ships, ginagamit ng Russia ang mga patrol ship na ito para bantayan ang baybaying dagat at may 12.7 o 14.5 na baril na pwedeng pampabagsak ng drone o pambira sa mga sasakyang pandagat na walang tripulante. Nakikita natin ang pagpapatuloy ng unti-unting pagpapahina ng Ukraine sa Black Sea Fleet na halos di na mahalaga sa digmaan. Bukod sa patrol boat, tinarget din ng SBU at SBS ang ilang ferry na ginagamit ng Russia sa paghahatid ng supply at kagamitan sa sinakop na Crimea. Sa Kerch Strait,
pinalubog ng mga drone ng Ukraine ang Maria at Yesik. Tinarget ng Ukraine ang Port Kavkaz at tinamaan ang mga ferry na Panagia at Levrenti, posibleng habang nakadak at naghihintay ng kargamento. Huwag kayong magpalinlang sa salitang ferry dahil parang mga sibilyang barko ang dating, pero hindi sila ganoon. Kinumpiska ng Russia ang mga barkong kaya nitong makuha para mapanatili ang operasyon ng lohistika sa Black Sea at Azov Sea. Kapag inaatake ng Ukraine ang ganitong barko, napipilayan ang sistemang logistical ng Russia sa dagat. At nitong nakaraang linggo o higit pa, mukhang naging prioridad na ito para sa Ukraine. Noong Hulyo 13, ipinagpatuloy ng Ukraine ang kampanya na nagdulot ng takot sa dagat ng Azov. Sa loob ng 8 araw hanggang Hulyo 13, tinamaan ng Ukraine ang 105 barko ng Shadow Fleet ng Russia roon. Iyan ang mga ferry, bahagi ng Shadow Fleet ng Russia para maglipat ng supply. Ayon sa ulat, nadagdagan ng Ukraine ang 7 pang fuel tanker, ilang cargo ship, isang ferry at mga tugboat noong Hulyo 13, kaya umabot sa 15 barko ang tinamaan. Patuloy ang kampanya para gawing imposibleng magamit ng Russia ang dagat ng Azov, Kerch Strait at iba pang daanan ng tubig na nagsusuporta sa sinakop nilang Crimea. Epektibo ito. Maraming drone ang inihuhulog ng Ukraine sa dagat ng Azov, kaya nakakatama sila ng isang barko kada 100 at 12 minuto ayon kay Brovdi. Napuwersa ang Russia mag-react. Kahit sinusubukan pa rin gamitin ang dagat ng Azov para sa logistika, napilitan nitong isara ang Don Azov Channel na nag-uugnay sa ilog Don at dagat ng Azov, gaya ng pinapatunayan ng mga nilulubog na barko. Nagsimumula ang pagsasara noong gabi ng Hulyo 10 at isa itong bangungot para sa Russia. Ibig sabihin, hindi na makakapaglayag ang mga barkong nagdadala ng butil na ine-export ng Russia. At isinara na rin ang Kerch Strait malapit sa Crimea. Ang kipot na yon ang nag-uugnay sa dagat ng Azov at itim na dagat. Kaya pwede ring ituring ang drone strike ng Ukraine sa dagat ng Azov bilang isa pang paraan para ihiwalay ang itim na dagat. Hindi pa inaalis ng Russia ang mga ipinataw nitong paghihigpit. Noong Hulyo 13, iniulat ng Reuters na patuloy pa rin ang mga paghihigpit. Klaro na hindi urong ang Ukraine. Ang pagbagsak ng 15 barko noong Hulyo 13 ay nangangahulugan ng panibagong pagpapalawig ng mga paghihigpit. Sa Hulyo 14 at mga susunod na araw, asahan nating may balitang mga tanker at supply ship na tinamaan sa dagat ng Azov. Tuloy tayo sa isa pang tampok ng gabing nagbasag ng mga record para sa Ukraine. Tinaman din ng mga drone ng Ukraine ang 3 nakapirming radar system ng Russia na ginagamit para matukoy ang maritime at aerial na mga drone. Huwag baliwalain ang kahalagahan ng pag-ataking ito. Napakakomplikado at mahirap palitan ng mga radar system, lalo na ngayon na may mga parusa ang Russia mula sa mga kaalyado ng Ukraine. Kulang din ang Russia sa mga kailangan para sa mahusay na industriya ng radar. Walang microelectronics para sa pinaka-advanced na radar, ayon sa Global Defense Corps. Wala rin itong sapat na tao, karanasan, kadalubasaan o talento para gumawa ng mas magagandang radar kaysa sa mga luma na mayroon na. Kaya kapag sinira ng Ukraine ang mga sistema ng radar, naglalagay ito ng dagdag na pasanin sa industriyang Ruso na hirap palitan ang mga ito sa lahat ng aspeto. Dagdag pa rito, nagbubukas ng mga oportunidad ang Ukraine. Hindi na makakatukoy ng mga drone ng Ukraine. Bukas ang 3 radar na nawasak malapit sa dagat ng Azov noong Hulyo 13. Hindi natin alam kung anong sistema ang sinira ng mga drone ng Ukraine. Pero halos, hindi na mahalaga yon. Kapag mas maraming radar ang nasira, mas madali ang mga susunod na atake. Dagdag pa, ironic na ang mga sandatang dapat matukoy ng mga radar na ito ang siyang nagwasak sa mga radar na yon sa digmaan. Kalagitnaan pa lang tayo ng highlight reel. May iba pang target ng Ukraine na tatalakayin, pati ang kahulugan ng lumalawak nilang kampanya sa himpapawid para sa hinaharap ng digmaan laban sa Russia. Pero bago natin talakayin ang lahat ng yan, pinapanood mo ang The Military Show. Kung may natututunan ka mula sa channel na ito, pindutin ang subscribe at i-enable ang notifications dahil ganito namin ipinapaliwanag ang mga bagay-bagay bawat linggo. Sunod,
Mas malaking target kaysa sa mga radar ang nasa isip ng Ukraine sa loob ng 24 na oras nitong pananalasa. Ang target ay Bakhmut Air Base. Matatagpuan sa sinakop na Crimea. Mga 14 na kilometro ang layo mula sa Kerch. Ang base na ito ay sinasabing inabandona noong 1976. Hindi na ito inabandona. Hindi man ginagamit ng Russia sa orihinal na layunin, ginagamit pa rin ang mga hangar sa Bakhmut para mag-imbak ng espesyal na kagamitan at sasakyang militar. Ang katotohanan yan ang dahilan kung bakit ito naging target ng kampanya ng Ukraine para sa pagharang sa lohistika. At noong ika-13 ng Hulyo, tinamaan ito ng Ukraine. Hindi pa natin alam ang tagumpay ng pag-atake. Wala pang detalye mula sa Ukraine maliban sa kumpirmadong inatake ang base. Kapansin-pansin, mukhang hindi lang Bakhmut ang base militar na tinarget ng Ukraine noong Hulyo 13. Ayon sa Moscow Times, sinabi ng FSB ng Russia na napigilan nila ang mga atake ng Ukraine sa mga base ng himpapawid ng Shagol at Ukrayinka sa Chelyabinsk at Almira sa parehong gabi ng pag-atake sa base ng Bakhmut. Ngunit hindi mga drone ang ginamit sa pagkakataong ito. Binanggit ng FSB na may mga inarestong mga salarin na nagpapahiwatig na may isinasagawang operasyong sabotahe. Maaring ituring itong maliit na tagumpay ng Russia sa isa sa pinakamabigat nitong gabi sa digmaan. Hindi man ito kalakihan, pero nakakahiya kung nagtagumpay ang mga saboteur sa mga base sa loob ng Russia. Habang ang mga drone ng Ukraine ay nakasira ng mahigit 1,700 target sa iba pang lugar. Malamang susubukan ulit ng Ukraine. Ang mga base na yon, gaya ng lahat ng iba pa sa Russia, ay malayong maging ligtas. Balik tayo sa tagumpay ng Ukraine. Habang hinihintay ang balita sa pag-atake sa Bakhmut, nakita ring nagtagumpay ang Ukraine sa ilang pag-atake sa Port Kavkaz. Kasama dun ang 2 ferry na nabanggit kanina. Gayunpaman, napabagsak ng mga drone operator ng Ukraine ang 3 tangke ng imbakan ng petrolyo sa oil transshipment complex ng pantalan na ito, pati na ang tren ng Russia na naghahatid ng gasolina sa Kavkaz Freight Station. Araw-araw na naming sinasabi ito. Mas marami na namang gasolinang nawasak habang tinutuloy ng Ukraine ang kampanya para ihiwalay ang Crimea. Higit pa rito, ang isa pang matagumpay na atake sa Port Kavkaz ay nagpapahiwatig sa mga mananakop sa Crimea na hindi na sila kayang protektahan ni Putin. Kayang-kaya na lang ng Ukraine na umatake sa pantalan na ito bilang bahagi ng pinakamalaking gabi ng mga pag-atake na kanilang isinagawa, na nagpapakita na parang madali na lang para sa Ukraine ang ganitong mga operasyon. Sinasabi nating muling umatake ang Ukraine sa Port Kavkaz dahil ilang linggo pa lang ang nakalipas mula nang mapasama ang pantalan na ito sa isang pag-atake ng Ukraine sa magkabilang panig ng Kerch Bridge na bahagi ng mensaheng nabanggit natin kanina. Winasak ng Ukraine ang pantalan. Noong Hunyo 21, inatake ng drone strike ng Ukraine ang mga imbakan ng gasolina sa pantalan na nagdulot ng malaking sunog na kita sa satellite images. Dahil sa sunog, napasara ang pantalan ng Russia na nagsusuplay ng bala, armas at gasolina sa Crimea. Umaasa ang Ukraine na ganito rin ang resulta ng kanilang Hulyo 13 na pag-atake. May isa pa kaming tampok bago tayo magpatuloy. Karamihan sa mga tinalakay nating pag-atake ay nangyari sa mga sinakop na teritoryo o katubigan sa paligid ng Crimea. May inihandang sorpresa ang Ukraine para sa isang espesyal na pasilidad sa Vyazhniki, Stavropol Krai, Russia. Mga 600 kilometro mula Ukraine, ang Vyazhniki ay may oil depot na may buong hanay ng mga tangke ng imbakan. Ang pasilidad ay nag-iimbak ng langis at gasolina na dinadala sa Crimea at sa mga puwersang mananakop ng Russia sa timog Ukraine. Isipin mo ito bilang bahagi ng network na nagdadala ng langis at gasolina mula planta ng Russia sa mga lugar na kailangan nito. Nagsimumula umano ang pag-atake ng Ukraine sa depo noong gabi ng Hulyo 12, ayon sa ulat ni Alkalde Sergei Sobyanin ng Moscow. Inangkin ng Russia na napigilan nila ang pag-atake. 3 drone ang napabagsak pagsapit ng alas 3:19 ng Hulyo 13 ayon kay Sobyanin. Pero hindi niya pinaliwanag kung bakit may malaking sunog sa pasilidad, habang sinasabi niyang inaasikaso ng Russian Air Defenses ang problema.
mayroong hindi nagsasabi ng buong katotohanan. Malamang lalabas na naman ang palusot tungkol sa drone debris para ipaliwanag kung bakit naging matagumpay ang air defenses ng Russia kahit nasusunog ang target ng Ukraine. Walang pakialam ang Ukraine. Ang pag-atake sa Vyazhniki Depot ang nagbukas ng isang gabi ng matinding lagim sa mga mananakop na Ruso na hindi pa nakita noon. At para lalong makadagdag sa kahihiyan, malapit lang sa Moscow ang depot na yon. Paalala mula sa Ukraine na kayang maabot ng mga drone nito ang kabisera kung sakaling malimutan ni Putin. Bumabalik lahat ito sa headline na nagbukas ng video. 1,725 target ng Russia ang tinamaan ng Ukraine sa loob ng 24 na oras. May hirap pang paniwalaan ang numerong yan, lalo na kung ikumpara sa nagawa ng Ukraine sa malayo ang kampanya, ilang buwan lang ang nakalipas. Habang lumalawak ang kampanya, dumaranas ng matinding problema ang Russia. Narito kung bakit. Makikita natin dito ang lumalawak na saklaw at laki ng malayuang operasyon ng Ukraine. Ayon sa SBU, ang sabay-sabay na pagsira sa 12 ng target sa iba't ibang malalayong lugar sa isang gabi ay patunay na pinalalawak nila ang saklaw ng kanilang malalayuang espesyal na operasyon. Patuloy na masusunog ang mahalagang bahagi ng militar at infrastruktura ng langis ng Russia dahil sa mga ataking tinalakay natin sa video. Hindi nagsisinungaling ang SBU. Ipinapakita ng datos na lumaki na ang kampanya ng malalayong pag-atake ng Ukraine hanggang sa puntong hindi na ito kayang harapin ng Russia. Bago ang record-breaking na 24 na oras ng Ukraine, naglabas ang United 24 Media ng ulat ukol sa lumalawak na kampanya ng Ukraine sa malalayong pag-atake. Ayon sa ulat, sa unang 6 na buwan ng 2026, tinarget ng Ukraine ang 600 at 77 na target sa loob ng Russia na nagdulot ng tinatayang $6.1 bilyong na gastos sa Kremlin. Tinutukoy lang nito ang mga target sa loob ng Russia, gaya ng mga oil refinery na sinira ng Ukraine gamit ang drone ngayong taon. Kapag isinama ang kampanya ng Ukraine sa mga pag-ataking katamtaman ng layo, may dagdag na 7,028 kalabang target ayon kay General Oleksandr Syrsky, Commander-in-Chief ng Sandataang Lakas ng Ukraine. Mahalaga ang mga numerong yan dahil ipinapakita rin nila na karamihan sa 1,725 na pag-atake ng Ukraine ay malamang na mga target sa harapan. Ang mga natalakay nating target sa katamtaman at malalayong distansya ang mga tampok. Pero marami ring nawalang kagamitan at sundalo ang Russia. Ayon kay Syrsky, ipinapakita ng mga numerong ito na kayang tamaan ng Ukraine ang anumang target sa gitna at malalayong distansya. Hindi mapigilan ng Russia ang drone strikes ng Ukraine sa mga target nito. Dagdag pa, gumagawa ang Ukraine ng hakbang para palakasin ang kampanya nito sa malayuang pag-atake. 2 araw lang bago ang record-breaking na gabi ng Ukraine, inanunsyo ni Pangulong Volodymyr Zelensky ang pagtatatag ng Long Range Impact Command. Ginawang opisyal sa pamamagitan ng isang atas ng Pangulo, formal na pagsasamahin at isasentralisa ng command na ito ang mga kakayahan ng Ukraine sa malayo ang pag-atake, na sa esensya ay ginagawang mas nakamamatay, mas organisado at mas epektibo ang kampanya na kasalukuyang sumisira sa Russia at mga okupadong teritoryo. Malamang napapaling si Putin sa hindi makapaniwala. Naghahasik na ng kaguluhan ang Ukraine kahit wala pa ang bagong command structure. Kaya iniisip niya kung ano mangyayari pag naipatupad ito. Bahagi ito ng estratehiya ng Ukraine para guluhin ang lahat ng nagpapahintulot kay Putin na ipagpatuloy ang kanyang digmaan. Simple lang ang konsepto at kasing tanda ng digmaan. Alisin ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng Russia sa loob at mga sinakop nitong teritoryo para pahinain ang mga sundalo sa harapan at magdulot ng malaking gastos. Iba ang paraan ng Ukraine sa tradisyonal na pagtatatag ng dominasyon sa himpapawid. May maayos na air force ang Ukraine, pero hindi ito sapat para protektahan ng bansa, lalo na sa pag-atake sa loob ng Russia. Gumagamit ang Ukraine ng drone at sariling murang cruise missiles para sirain ang makinarya ng digmaan ng Russia mula sa loob. Hindi na kailangan ang tradisyonal na pang-ingibabaw sa himpapawid. Maaring magpadala ang Ukraine ng libu-libong drone sa buong larangan ng digmaan at higit pa bawat buwan para hadlangan ng pagsulong ng Russia
sirain ng langis at gasolina, at tamaan ng mga target na akala ng Russia ay wala sa abot. Henyo at asimetrikong estratehiya ito ng Ukraine na lalo pang huhusay habang tumatagal ang digmaan. Ramdam ng Russia ang epekto sa maraming paraan, lalo na sa krisis sa gasolina na lumala ng husto, kaya apektado na ang buong bansa. Makikikita na kabilang sa target ng Ukraine noong Hulyo 12 at 13 ang mga tangke ng gasolina, langis at mga imbakan. Ganyan ang sitwasyon sa ilang buwan. Dahil sa estratehiya ng Ukraine, bumaba ang produksyon ng gasolina sa Russia at kaya na lang itong tugunan ang 65% ng panapanahong pangangailangan. Kulang ngayon ang Russia ng 45,000 metriko toneladang gasolina kada araw, kaya napipilitan silang umangkat mula sa ibang bansa. Ayon sa ulat noong Hulyo 14 ng United 24 Media, malawak ang kakulangan ng gasolina sa Russia kaya kinansela ang mga bidding sa supply ng gasolina para sa supply ng serbisyong pang-emerhensya. Ibinubunyag ngayon ng Ukraine ang dating isa sa pinakamalalaking lakas ng Russia bilang pinakamalaking kahinaan nito. Hindi dapat maubusan ng gasolina ang Russia dahil isa ito sa pinakamalaking tagagawa ng langis sa mundo. Ang sentralisadong sistemang pampulitika ng Russia, kung saan iisang tao lang ang nagdedesisyon at obsessed sa Ukraine, ay ginagawang imposible para sa Russia ang mabilis na makatugon. Nag-antatay ang Russia kay Putin magdesisyon habang lumilipad ang mga drone ng Ukraine. Walang koordinadong tugon sa krisis para sa karaniwang Ruso, kundi malabong pag-asa na aawat ang Ukraine at babangon ang Russia sa hinaharap. Hindi yon mangyayari sa lalong madaling panahon. Ipinapakita yon ng isang gabing record sa tindi ng mga pag-atake. Pero alam ng Rusya na marami pang ganito ang darating. Bahagi ng 40 araw na operasyon ng Ukraina noong Hulyo, 13 ang ginawa nila na ayon sa Ukraine ay idinisenyo upang pilitin si Putin na itigil ang sarili niyang digmaan at inanunsyo ito sa huling bahagi ng Hunyo. Di pa tayo nasa kalagitnaan ng operasyon na ayon kay Zelensky ay nakabase sa mga parusang panggitna at malayuan ang abot ng Ukraina. Kakayanin pa bang mabuhay ng Rusya ng ilang linggo sa ganitong sitwasyon? Malalampasan ba nito ang susunod na plano ng Ukraina? Kung hindi maibigay ng 40 araw na operasyon ang gusto ni Zelensky. Mukhang lumalabas na ang sagot sa mga tanong na ito ay hindi. Hindi pa kailanman ganun kalaki ang nawala sa Rusya ng ganito kalaki. Sa loob lamang ng isang araw. Di na rin kami magugulat kung ilang araw o linggo mula ngayon ay sasabihin din namin ito. Lalo na kapag nagpakawala muli ang Ukraine ng isa na namang bugso ng mga mapanirang parusa na mas malaki pa kaysa sa katatapos lang nating makita. Sa ngayon, patuloy na dinaragdagan ng Ukraine ang bilang para sa 2026 at katakatakang nakaraos pa ang Rusya sa taon hanggang ngayon. Sa huling bahagi ng Hunyo, ibinunyad ng Ukraine ang lawak ng isang strike storm ng 2026 na tila tinakpan ang araw sa ibabaw ng Rusya. May mga bagong mahalagang yugto nang naabot. Lubusang naapawan ang depensa ng Rusya at maaari mong malaman ang lahat ng ito sa panonood ng aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-subscribe para masundan mo pa ang iba pa naming balita tungkol sa mga pinakabagong tagumpay ng Ukraine laban sa Rusya. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.